Sammy recap here. Isang bagong silang na pagong ang nagsimulang maglakbay sa karagatan kung saan marami siyang nakilalang mabubuting kaibigan, ganun din ang mga panganib na kaakibat ng dagat. Nakilala niya rin ang isang dalagitang pagong na niyaya siyang puntahan ang nagyayelong dagat sa may timog. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng A Turtle's Tale, Sammy's Adventures. Nagsimula ang pelikula sa mga pagong nakakasibol lang, at ngayon ay nag-uunahan pumunta sa may dagat. Ilang sandali lang ay dumami na sila, pero ang isa sa kanila na ang pangalan ay Sammy, ay hindi makaalis sa butas at tuluyang nahulog lang siya pabalik dito. Sorpresa namang may dumapong ibon sa pugad niya at dinampot siya, sabay inilipad rin ang pagong sa may ere. Maraming ibon ang gustong agawin siya at sinusubukan niyang humingi ng saklolo sa bibig ng ibon. Hanggang sa nabunggo ito sa ere na naging sanhi ng paghulog niya, pero napatigil siya nang may nakita rin itong isang pagong na kasama niyang nahuhulog. Tuluyang nalaglag na ang dalawa sa may lupa, pagkatapos ay kinamusta ang bida ng isang pagong kung okay lang ba siya. Narinig niya ang pangalan ni Shelly pero tuluyan na siyang nanghina at nawalan na ng malay. Kinagabihan, nagkaroon ng high tide sa lugar na yun at lumutang ang maliit na binwa na sinasakyan niya papunta sa dagat. Sumapit ang umaga at naninibago ang bida sa nakapalibot na tubig sa paligid niya. May kumausap naman sa kanyang tatlong pagong at sinubukan siyang takutin ng mga ito sa pagsabing baka makain siya ng isang barracuda. At meron din daw na malaking tiger shark na may matatalas na ngipin at naninirahan din daw sa dagat. Samantala, sinusubukan ng isang pagong na si Ray, na sumakay sa lumulutang na mga seaweed pero ayaw siyang pasakayin ng mga galit na sea turtles. Ganon din ang ginawa niya sa kalapit na mga seaweed pero pinaalis din siya doon. Sa huli ay nabunggo niya ang binwa ni Sammy. Mabait ang bida at nagpakilala siya dito, sabay inalok si Ray kung gusto niya ring sumakay sa bangka. Madaling nagkasundo agad ang dalawa at patuloy na umiikot lang sa open sea ng Pacific Ocean ng maraming taon. Sumisid sila sa dagat para kumain, si Sammy ay gustong kainin ang mga seaweed, pero ang kakaibang si Ray ay gustong kumain lang ng mga jellyfish. Sagana ang dagat ng makukulay na tanawin at napapalibutan din ito ng makukulay na mga isda. Gustong makipaglaro ni Ray sa mga seahorse pero nilalayuan lang siya ng mga ito. Na-curious din ang dalawa sa isang jellyfish na lumiliwanag sa gitna ng dilim. Kakainin sana ito ni Ray pero pinigilan siya ng kaibigan. Kinabukasan, niyaya siya ng kaibigan na makita ang nakilala niyang octopus sa dagat. Pagkarating nila sa lugar, sinabi ng octopus na si Slim, na kumapit silang lahat sa kanyang mga tentacles. Umikot-ikot sila na ikinatuwa naman ng mga isda, maging ang seahorse at hipon ay nakikisali rin sa ginagawa nila. Biglang naputol ang kanilang kasiyahan ng magdilim ang paligid, at kapansin-pansin din ang nakikita nilang mga patak na itim na likido sa buong dagat. Nagtaka si Sammy kung ano ito habang dinala sila ng octopus sa ligtas na lugar dahil sa natatakot din siya. Ipinaliwanag ni Slim na may nabunggo daw na cargo ship sa mga bato kagabi at naghulog din ito ng mga saging pagkatapos. Lumipas pa ang ilang taon at nag-aaway ang magkaibigan dahil tinatapon ni Sammy ang mga jellyfish sa maliit na nilang binwa. Wala na daw space para sa mga ito at sinigawan naman siya ni Ray. Ilang sandali ay tuluyan ang nasira ang sasakyan nila at parehas silang lumubog sa tubig. Sorpresa namang nagsisilanguyan papalayo ang mga isda at nahuli si Sammy sa isang net kaya humingi siya ng tulong kay Ray. Sinubukan ng kaibigan na kagatin ang tali pero naagos lang siya ng tubig at nabitawan niya ang net. Sa kasamaang palad, may pangalawang net na naman ang nakahuli kay Ray. Iyon pala ay may mga tao na mangingisda ang nasa dagat at parehas silang nadakip. Nahulog ang bida sa mga isda at napunta sa balde, at naisip niyang tumakas sa may butas pero gumulong lang siya sa sahig. Pagkatapos ay naipit din siya ng mga container. Sa ilalim ng init ng araw, nakita siya ng tao at dinampot siya, at sinabi naman ng kasamahan na ihagis na lang niya ulit ito sa dagat. Natagpuan siya ng isang dolphin pagkatapos at ginising siya, at tinulungan ulit siyang makalangoy sa tubig. Pinuntahan niya ang kalapit na baybay sabay nakatulog din siya dito. Pagkabukas ng mga mata niya, tumambad sa kanya ang isang bata na may pusa, at sinabi ng ina na hayaan na muna ang natutulog na pagong. Nung umalis na ang mga tao, lumapit sa kanya ang pusa na si Fluffy, at binalaan ang bida na sa kanya lang ang mga tao na ito. Dinagdag din niya na kailangan na niyang umalis sa lalong madaling panahon. Tinakot din niya si Sammy na kumakain ng mga pagong ang mga tao niya. Dumating ang nanay at mabait na binigyan ng pagkain ang natagpuan na pagong. Pero salungat sa mga sinabi sa kanya, mababait ang mga tao na ito at dinala siya sa loob ng bahay nila at nagkwento tungkol sa iba't ibang lugar sa mundo.
Tinanong ng bida ang pusa na posible bang mag-travel around the world. Sumagot si Fluffy ng oo at nakapunta na rin siya sa malabong tubig ng Paris kasama ng mga tao niya. Dito nagkaroon ng ideya si Sammy na may iba pa palang mga dagat sa malayo. Lumipas ang ilang araw at nakakita ulit ng ibang pagong ang mga tao. Naisip nila na pwede silang magkaroon ng mga anak pagkatapos. Pero ayaw mangyari ito ng isang pagong na si Vera, at ipinakilala rin sa kanya ang naging kaibigan na pusa. Sinabi ni Fluffy na wag siyang magkakamaling agawin sa kanya ang mga tao niya pero hindi ito pinansin ni Vera. Nilagyan din ng pintura ang shell ni Sammy at tinawag siyang Peace Ambassador ng dagat. Pinakita niya ito kay Vera at sinabing maganda itong tignan para sa kanya. Sinabi ng pusa na nilagay daw yan dahil malapit na daw siyang lutuin ng mga tao pero hindi siya pinansin ng dalawa. Lumipas ang ilang linggo at pinalaya na sa dagat si Vera dahil hindi naman daw sila nagkakaanak. Nalungkot ang bida habang nakikita niyang lumalangoy na papalayo ang bagong kaibigan. Dahil sa iligal ang paniniraan ng mga tao sa tabing dagat, pinapaalis sila ng mga pulis at nagtataka ang pagong kung anong nangyayari. Pinuntahan siya ng pusa at sinabi sa kanya na kailangan niyang magtago o lulutuin siya ng mga pulis. Hinahanap siya ng nag-aalaga sa kanya pero hindi na siya makita, kaya naiwan siyang nag-iisa sa may buhangin. Walang ibang pagpipilian si Sammy kundi ang bumalik sa dagat at sinubukang kainin ang sangay ng puno na lumulutang. Bigla na lang nahagilap siya ng isang plastic bag sa mukha niya at hindi niya ito matanggal, pero buti na lang ay may dumating na pagong at tinulungan siyang maalis ito. Ito pala ay si Vera at natuwa si Sammy na nakita niya ulit siya. Niyaya ngayon nito ni Vera na sundan siya kung gusto niya ng maraming pagkain. Habang kumakain ang bida ay may kakaibang naririnig si Vera sa paligid. Pagkatapos ay may nakita silang tiger shark na may hinahabol, sabay kinagat ang pagong sa shell nito. Iniligtas siya agad ni Sammy at tinanong kung okay lang ba siya, pero porsigido pa rin ang kalaban na habulin ang mga pagong. Lumusong sila sa kung saan maraming bato pero sinisira lang ito ng kalaban, at muntikan pa muling makagat si Shelly. Nagpatuloy ang kanilang habulan hanggang sa marating nila ang isang maliit na butas na ginawa muna nilang taguan. Sorpresa namang nagpakita pa ulit ang kalaban at pilit silang kinakagat. Buti na lang ay dumating si Vera at matapang na hinamon ang dambuhalang isda. Sinugod siya nito pero sinuntok niya. Sumunod ay tinulak lang niya ito pababa at pagkatapos ay tuluyan siyang nakagat nito. Pero ang makunat na shell nito ay hindi makayanang makain ng isda, at kahit ilang kagat nito sa kanya ay walang nangyayari kaya umalis na lang ito kaagad. Nabilib sa kanya si Shelly at pinuri siya, pagkatapos ay nagpaalam na si Vera sa dalawa para kumain din. Ilang sandali, nag-usap sila tungkol sa nalaman ng bida na meron palang nagyayelong dagat at gusto niya itong puntahan. Tinawanan lang ito ng kaibigan at sinabing kakaibang pagong talaga siya. Pero na-curious ang dalagita sa sinasabi at sinabing gusto niyang sumama para makita ito. Natuwa si Sammy sa narinig at niyaya si Shelly para maglakbay sa direksyon ng timog. Nagtanong sila sa isang seal kung saan ang secret passage papuntang timog. Sumunod ay nagtanong din sila sa mga balyena at sinabi ni Shelly sa kanila na plano nilang maglakbay sa buong mundo. Hanggang sa makarating ang dalawa sa malabong tubig na sapa, at sinabi ni Sammy na kakaiba ang lasa ng tubig dito. Pagkaahon nila ay may nakita naman silang malaking ahas na nakatitig sa kanila. Patuloy na lumalapit ito kaya sumisid ulit sila sa tubig. Pagkababa naman nila ay may dumaang malaking buwaya, at buti na lang ay hindi sila nakita. Hindi nila alam na may mga sumusunod sa kanilang maliliit na isda na nagtatago sa likod ng mga ugat ng puno. Ilang sandali lang ay sinimulang palibutan na sila nito, at sinubukan nitong kainin sila. Nabahala ang bida kung bakit may matutulis na ngipin ang mga ito at mukhang napakarami din ng mga isda. Sorpresa namang nagsitakbuhan ang lahat at pagkatapos ay dinakip si Sammy ng isang ibon papalipad sa ere. Dinala ng lawin siya sa tuktok ng puno kung saan may mga maliliit na ibon din at sinimulan din siyang kagatin. Patuloy sa pag-atake ng mga ito sa kanya, hanggang sa nakarinig sila ng malakas na ingay. Lumipad ulit ang ibon na dala-dala ang kanyang mga anak, pagkatapos ay biglang bumabagsak ang puno kung nasaan siya. Natuwa ulit si Shelly nang makita ulit ang kaibigan at nagpatuloy ulit ang dalawa sa paglalakbay. Napadpad na ngayon sila sa daungan ng bapor, sabay sumisid sila sa ilalim at pumasok sa loob ng gate. Nasorpresa sila sa malaking Elsie na malapit lang sa kanila at sinubukan nilang kumapit sa tali para di sila mahigop nito. Sa kasamaang palad ay nahihila na si Shelly sa Elsie at nagmamadaling pinupuntahan siya ng bida pero tuluyan ang naanod ang pagong papunta sa umiikot na propeller. Nag-iba na ng ikot ang Elsie at natulak sa ibang direksyon naman si Sammy.
Pagkatapos ng lahat, nalungkot ang bida dahil nawala na ang kaibigan niya. Napadpad siya kung saan maraming pagong sa buong lugar at tinanong siya ng isa sa mga ito kung ano ang problema pero hindi niya lang ito pinansin. May dalawang mag-asawa naman ang kinamusta siya, at tinanong kung ano yung marka sa may likuran niya. Sumagot si Sammy na pininturahan siya ng taong nag-alaga sa kanya dati, at nabanggit ng matanda na pangalawang beses na silang nakakita ng pagong na may kakaibang marka sa shell. Ang isa daw ay merong kagat ng tiger shark sa likuran at sinasabing pupunta daw siya sa nagyayelong dagat. Natuwa sa narinig itong bida na buhay pa pala ang kaibigan at nagpasalamat din ito sa kanila. Nagpatuloy ulit siyang maglakbay sa dagat ng ilang mga araw, at may nakasalubong siyang dumadaang bapor malapit sa kanya. May inihulog din itong lumang refrigerator na lumutang sa dagat na siya naman agad nitong ginawang sasakyan. Kinamusta siya ng ibon kung anong ginagawa niya at nabanggit na may nakausap itong pagong na papunta daw sa nagyayelong dagat. Nagulat si Sammy kaya tinanong niya agad ang direksyon papunta doon, na itinuro naman sa kanya. Ilang araw ang lumipas at nakarating din siya sa South Pole, na puro yelo nga ang buong kapaligiran at sobrang nilalamig ang bida. Pagkatapos ay may lumapit sa kanyang malaking balyena mula sa ilalim ng dagat, at kinamusta siya kung bakit siya napadpad sa lugar dito. Sumagot si Sammy na kanina pa siya nanlalamig, pagkatapos ay nagulat sa sibat na nagmula sa malaking bapor. Tumama ito sa bangka na sakay niya na naging sanhi sa paglubog nito. Samantala, may mga Green Warriors na pinagsasabihan ang mga nasa bapor na iligal ang ginagawa nilang pangingisda sa mga balyena. Sumunod ay napansin nila ang pagong na nasa dagat. Swerte namang tinulungan siya ng mga ito at dinala siya sa barko nila. Habang nasa kwarto na siya ay napansin niya si Shelly na natutulog dito, kasama ang iba't ibang mga hayop na nangangailangan ng tulong. Pagkagising niya ay nakita niya si Shelly na dinadala papalabas ng mga tao, at sinusubukan niyang sundan sila pero nakakulong siya sa isang chamber. Kinabukasan, ginising siya ng isang pusa at nakilala niya ito agad na si Fluffy. Ikwento agad ni Sammy na nakapunta siya sa nagyayelong dagat at namangha sa kanya ang pusa na nilibot niya talaga ang mundo. Pagkatapos ay nakita niya ulit si Shelly na pinapalaya na sa dagat, at humingi siya ng tulong kay Fluffy para makaalis din siya. May dumating na tao at nakilala ulit siya ng nag-alaga sa kanya dati, at ipinaliwanag sa kanya na lalagyan muna siya ng tag bago siya pakawalan sa dagat din. Hindi nagtagal ay pinalaya din siya, at sumisid muli ang bida para hanapin ang kaibigan. Sa ilalim ng dagat, may nakita siyang humihingi ng saklolo. Sinundan niya ang mga ito at nakita muli ang dating kaibigan na si Ray na mukhang nasa panganib. Nagkwentuhan sila ng sandali nang biglang gumagalaw na ang container pababa ng bangin. Hinila ng mga pagong ang pintuan sa likod nito at nakatakas na muli ang kaibigan at nagpasalamat siya dito. Binanggit ng bida na may hinahanap siyang pagong na ang pangalan ay Shelly. Sumagot si Ray na isang lugar lang ang pinupuntahan ng lahat ng sea turtles sa panahon ngayon, at ito ay kung saan ka makakahanap ng kasintahan sa karagatan. Pagdating nila dito, tinawag ni Ray ang kasintahan niyang si Rita, pagkatapos ay ipinakilala sa kanya ang kaibigang si Sammy. Binanggit ni Ray na may hinahanap ang kaibigan na may kagat ng tiger shark, at ang pangalan nito ay Shelly. Swerte namang nakita daw siya ni Rita at itinuro sa kanya ang direksyon kung nasaan siya. Nasa sabik na ngayong pinupuntahan ni Sammy ito para makita na muli si Shelly. Hinanap niya ito kung saan-saan, pero ang nakikita niya lang ay ibang mga pagong na nagliligawan. Sa wakas ay nakita na niya muli si Shelly at tinatawag niya ito pero hindi siya naririnig. May lumapit sa dalagita na isang lalaking pagong sabay binigyan siya ng bulaklak. Nalungkot dito ang bida kaya umalis na lang siya. Sinalubong naman si Sammy nila Ray at nalungkot din para sa kanya. Bigla namang dumating ang isang playboy na pagong at sinabing marami pa daw siyang pupuntahan na mga babae. Nagtaka naman itong bida na buong akala niya ay kasintahan na ito ni Shelly. Tinawanan lang siya ni Rita pero sinabing nagkakamali siya, dahil yung pagong na yun ay asawa na ni Clara. Nagplano na ngayon sila para mapabilib niya si Shelly at pumayag na maging kasintahan nito. Samantala, busy ang dalaga habang kumakain ng seaweed. Nang bigla namang may sumugod na malaking isda sa kanya at hindi malaman ni Shelly kung ano ang gagawin. Naisip niyang magtago sa isang drum at meron din ditong nagtatagong isda. Pero sinira lang yun ng kalaban at patuloy na hinabol siya. Pinaangat siya sa itaas at bumagsak ulit sa lupa, sabay iniligtas na ngayon siya ni Sammy. Nagpasalamat sa kanya si Shelly at pagkatapos ay nakilala niya agad ang kaibigan niyang pagong. Bumalik muli ang kalaban sa kanila at natakot ang dalaga, pero sinabi ni Sammy na kaibigan nila itong malaking isda.
Umamin ang bida na gusto lang niyang mapabilib ito, para piliin niya siya na maging kasintahan. Ngumiti ang dalaga at pumayag din, at sa wakas nalaman nila na may gusto pala sila sa isa't isa, kasabay ng paghawak nila ng mga kamay. Ang sekreto ng isang matagumpay na buhay, ay upang malaman kung ano ang kapalaran ng iyong sarili, at pagkatapos ay gawin ito. Mahalin mo ang iyong buhay, kumuha ka ng mga larawan ng lahat at sabihin sa iba na mahal mo sila. Makipag-usap sa mga estranghero, gawin ang bagay na kinakatakot mong gawin. Dahil wala naman talagang nakakaalala ng mga bagay na ginawa natin kahapon. Kaya gawin mo ang gusto mo sa buhay and make the best story ever. Lagi mong tandaan. Habang busy ka sa pagdududa sa iyong sarili, nagdududa ka kung ano ang kaya mong gawin. Nagdududa ka sa iyong mga pangarap, nagdududa ka sa iyong mga kakayahan. May ibang humahanga sa iyong lakas, hinahangaan nila ang mga bagay na ginagawa mo at hinahangaan ka nila.